So magandang umaga po sa bawat isa. This is the Kingdom of God, the Power of the Spirit, the 99 Star International School, Ipralo. Ang eskwelahan ng mga katutubo, kahit na hindi po katutubo, ay pwede rin po. Ito ay libre. So mag-chat down below lang po kayo dyan, signifying that you are willing to study. So let's go. Tayo po ay nasa first panglabing isa na teaching po tayo ngayon. So sasagutin ko po muna yung kanilang mga katanungan. Sino po ba si Gigi Ibalobo? Si Gigi Ibalobo po ay isa pong katutubo, originally from Botolan, at ang aking ninuno ay ng Anunnaki, na Aita. So yan po si Gigi, kung saan siya nagmula. Ako po ay isang teacher at pastora for 30 years. Nag-aral po ako ng 10 taon sa International Bible School at sa iba't ibang theological school. At ako rin po ngayon ay isang tagapagturo dito po sa Kingdom of God, the Power of the Spirit, the 99 Star International School, Ipralo. Ako po ay namatay na during the Typhoon Kiko, August. So August 6 nagsimula po ang bagyong Kiko dito po sa Zambales. At kami po yung naging rescuer ng mga katutubo kasi yung lugar po namin ay sinalanta, inanod. Lahat ng bahay namin ay inanod. So kami po ay nagsilbing rescuer. At dahil po sa naging rescuer po kami, ay ako po yung naging head, leader ng rescue that time. At sa loob, mula August 6 hanggang August 15, wala akong kain, walang tulog, walang bihis ng damit, walang pahinga. So yun po yung aking buhay that time. At 24 hours na nagtatrabaho, hindi ko magawang magpahinga o kumain because patong-patong ang dapat na i-rescue, daming dapat i-rescue, at ang daming dapat na ayusin, intindihin sa mga na-rescue, sa mga tao na hindi mo na makakausap. Kapag tinanong mo at kinausap mo, luha lang ang ipapakita sa iyo, walang salita. So that was my life during that time. At salamat sa Diyos kasi bago nangyari ang bagyong Kiko, ay ipinakita sa akin ng Diyos ang mga pangyayari na yan, and He already prepared me that day. Although wala akong alam what will come on that day of August 6, but the whole night I was praying. I don't know why, just pray for the whole night. Yun pala ay kinabukasan ay ganun pala ang mangyayari. Mabuti na lamang po at yung aking cellphone ay mayroon pang isang bar na natitira na signal para po ako makatawag ng saklulo sa Kapitolyo. Yan po ay sa pamumuno pa ni Apo Governor Diloso. So nakatawag po ako sa kanya, and he gave me the support para ma-rescue yung ating mga katutubo na inanod ang lahat ng mga bahay, kasama po ang bahay namin. So sabi po ni Papo Diloso, pangunahan mo ang mga yan, dalhin mo sila sa ligtas na lugar, andyan na ang sasakyan, ang truck, intayin nyo. So yun po ang ginamit namin to rescue. At dinala ko po sila sa kamera, sa gymnasium. At doon po
Doon ang kasaysayan naganap ang aking buhay. So that August 6 hanggang August 15, walang kain, walang tulog, walang pahinga. At hindi ko magawa na magpahinga because loaded po ako sa trabaho. Loaded po ako sa gagawin sa pangangailangan ng mga na-rescue at sa mga pangangailangan ng mga re-rescuehin. So yan po ang aking buhay pagdating ng August 15 ng gabi. Bigla na lamang po akong natumba, walang buhay. Sinusubukan po nila akong i-regain, pero wala na. Dumating yung mga doktor para ako'y buhayin, ibalik ang aking hininga, pero wala na rin po silang magawa. Wala na talaga kasi nakarating na po ako sa langit. Wala na. So alam ko po kung paano ang mamatay, paano po ang mabuhay. At gusto man nila akong dalhin that time, ayon sa kwento nga nila, binubuhat nila ako pero hindi nila ako mabuhat. 6 na lalaki ang nagbubuhat sa akin para dalhin ako sa ambulansya dahil nag-aantay yung ambulansya at dalhin ako sa ospital baka sakali na mabuhay ulit ako. Pero wala na talaga, hindi na nila ako mabuhat. Wala nang makabuhat sa akin. At yung time na yun, dumating po si Lolo JN na hindi ko alam na siya pala yun. Isang nagniningning na liwanag na nakaputi at dinasalan ako ayon sa kanilang mga kwento, kasi kwento na lang natira sa akin eh. Dahil silang naka-witness yung mga tao. So dumating, hinawi ang mga tao at sila po ang nagkwento sa akin ng lahat ng ito, kaya ko po nalaman ang mga pangyayari. Dinasalan ako sa tenga at dahil doon bigla akong bumangon. And that was the miracle of my life. Nabuhay ako ulit, pero ganun pala yung mabuhay ulit. Masyadong mahiwaga ang pagkabuhay ko ulit dahil nung mabuhay ako, Jesus Christ ang pumasok sa loob ng aking pagkatao. Napakahiwaga po yung aking muling pagkabuhay. Sa susunod siguro ay ididetalye ko yan at sobra pong napakahiwaga yan kung paano po ako nabuhay. Ang mahalaga po ay buhay ako ngayon. Pero yung kasaysayan kung bakit ako nabuhay, kung ano yung mga pangyayari at naganap ng aking muling pagkabuhay, ay napakahiwaga. At sabi ko nga, ang hindi ko makakalimutan na nakatanim sa puso't isipan ko ay yung pangalang Jesus. Na tinanong ni Lolo JN sa akin, sino ang Panginoon mo? Ang sabi ko, si Jesus. Sa napakaliit na tinig na lumabas sa bibig ko, Jesus. At pagkabanggit ko ng pangalan na yan, umikot ng napakaliwanag sa taas ng auditorium, nagliliwanag ang pangalang Jesus. At bawat litra ay nag-ikot ng maliwanag, parang kidlat. At pang-pitong ikot, di ko alam kung pang-pito o pang-8 yun. Tapos nag-ikot siya ng mabilis, parang kidlat. At pagbaba niya, pumasok sa puso ko, parang nabutasan itong puso ko, nabuksan, ganyan. Check, ang bilis ng ganyan. No? Pumasok ang pangalang Jesus Christ.
sa puso ko. And that was the day of miracle of my life. That was the beginning of my life, my second life, na masyadong mahiwaga at matalinghaga. At magmula po noon, I was never be the same again. I was transformed by the power of the Spirit of God from that day on. So, ang sumunod na mga pangyayari ay masyado na pong mahiwaga at matalinghaga. So, ngayon at nakilala ko si Lolo G.N. ng personal, na siya pala yung hinahanap kong matagal na bumuhay sa akin, ay nakita ko ngayon ang katotohanan ng aking buhay. Sabi nga po niya, huwag mong ipagpatuloy ang mali mong isipan dahil mababa ang tingin ng Diyos sa mga tao na baluktot ang isipan. Ang ibig sabihin, mababa ang pagkatao mo sa tingin ng Diyos kung mali at baluktot ang iyong isipan. Bigat man o gaan, isang timbang lang yan sa Panginoon bilang tao. Walang maganda at walang pangit sa tao, ay iisa lang. Dahil isa lang ang patutunguhan ng lahat. Saan ba ang laki mo at saan ba ang ganda mo kung ikaw ay wala na, kung ikaw ay patay na? Ang tao, pag namatay, ay isang timbang na lang sa Panginoon bilang tao. Ikaw na binigyan ng liwanag ng kataas-taasan, ang sabi po ni Lolo G.N., ikaw ay mapupuno ng galak, tuwa at pag-ibig ng Ama. Ang banal na Espiritu ay tanggapin mo, magpa sa walang hanggan. Lahat ng tao ay lalapit sa iyo at ilalapit mo naman sila sa pagmamahal sa kataas-taasan. Turuan mo sila ng tamang pagmamahal para mapabuti at mailapat mo sila sa ibinigay sa iyo ng aking Amang kataas-taasan. So yun po ang mensahe po sa akin ni Lolo G.N. nung kami po nagkitang muli. At sabi nga po niya sa akin, ikaw ang pang-100 sa 99 star. So, yun po ang patutuo ng aking buhay. Kaya nga, ang atin pong, ang itinayo po ni Lolo G.N., the Kingdom of God, the Power of the Spirit, the 99 Star International School, Ipralo. So, yan po yan. Kaya, maraming salamat po. So, at least, meron na po kayong initial na pagkakakilala po sa akin doon sa mga nagtatanong kung sino po si Gigi Ibalobo. So, sa susunod po, mahaba pa po tayo ng kwento. Marami pa po tayong malalaman. Lalo na po kay Lolo G.N. na siyang ating libro na pinag-uusapan. The Book, The Holy Secret Book of our God the Father, Lolo G.N. Marami pong salamat. God bless you all. Good morning.